Alright, so kamusta sa inyong lahat? So today is September 2, so medyo maulan at wala tayong magawa today. So natapos na kahapon yung pagtatag documentary kaya gusto kong i-share yung honest review ko doon sa film. So I'm sure karamihan ng 18 naman ay nakapanood. Yung iba nga maraming beses pinanood kagaya ko. So ako twice ako nanood and doon sa Mega Mall. So yung una kasama ako doon sa pa-block screening ng The Pack. So, yun yung fan base ni Pablo. So, it was in Mega Mall. Tapos, yung pangalawang beses, the following day lang din sa Mega Mall ulit. So, ano naman yun, yung paid screening na naman siya. Noong unang beses sa The Pack, so mag-isa lang ako, nanood doon. So talagang in-enjoy ko lang siya, finil ko lang yung movie. Yung sa pangalawang day, so may kasama na ako ng mga office mates ko na mga kapwa 18 din. Tapos yung sa following day, kasi yun din yung claiming ng merch, yung official pagtatag merch. So medyo napadaan din tayo sa FanFest ng pagtatag na nakakainis dahil alas 4 yung schedule nung documentary film na papanoorin namin sa Mega Mall. Umalis ako doon ng 3 p.m. Tapos hindi namin alam na darating pala doon. Magsu-surprise visit pala si Ja at saka si Stel. So nakakainis dahil missed opportunity siya sa amin. Nakakainis, hindi talaga pinalad pero super sayang. Pero masaya naman yung fan meet. Although hindi ako masyado nakakuha ng mga freebies kasi nakarating ako doon mga past 1 na. Galing pa kasi ako sa work, panggabi ako. So, medyo late na rin talaga siya for me. Naabutan ko doon, wala nang pila doon sa table ni Josh at saka ni Ken. So, malamang naubos na yung mga freebies nila. Ang haba ang nakuha lang ako kay Ja, pero yung kay Pablo at saka kay Stel, ang haba ng pila. So, hindi ko na rin kinayang maghintay kasi kung maghintay ako doon, baka malate na ako doon sa screening ng 4 p.m. sa Mega Mall. Okay, so, yun, masayang experience. Tapos, ito lang, I'm sure pare-pareho tayo ng nararamdaman sa mga nakapanood sa Ayala Malls. Nakakatuwa kasi may pa-freebie. So, nakikita ko mga posts. So, medyo naiingit lang ako kasi si SM. Sorry, SM pero wala man lang kasing patarpaulin or what. Wala. Hindi mo makikita yung malaking-malaking banner na nagsasabi na pagtatag documentary film na showing siya. Kasi, magandang marketing din yun, di ba? Para ma-curious yung tao, uy, kilala nila to, ito yung gento-gento, baka sakaling may nahatak pa sila na manood nun, di ba? Kung may patarpaulin lang sila. So, nung second day, may mga kasama na ako, naghahanap kami kung saan kami pwedeng mag-picture for remembrance. So, ginagawa namin, yung screen lang nila, yung digital screen nila na nagpapakita nung kung ano yung mga showing for that day. Doon lang kami, nantay namin na lumabas yung pagtatag documentary, tapos doon kami nagpapapicture sa mabilisan. Pero buti nakita kami ng isang staff. So, ginawa niya, pinost niya doon sa part ng pagtatag para at least free kaming makapag-picture. Kasi syempre gusto natin ng remembrance. First time to ng documentary film about SB19 na talagang nirelease sa sinihan. So, dapat maging memorable to para sa ating lahat. And we need that picture. Okay, so yun yung experience natin for this weekend. And today, gusto kong i-share yung honest review ko doon sa film. Okay? So, first muna, unang documentary to na produce ni Wansi. So, may nababasa ako na hindi magandang review. And okay lang yon kasi magkakaiba tayo ng pagtanggap dun sa napapanood natin. Siyempre, nanggagaling yon sa magkakaibang expectations natin at kung fan ba sila or hindi, 'di ba? So, kung naman yung review nila, tanggapin natin yon kasi kanya-kanya yan tayo eh. So ako, as an 18, syempre, iba rin yung magiging review ko. And to be honest talaga, nag-expect talaga ako, naiiyak ako ng bongga, nag-expect talaga ako ng super madrama, yung maantig talaga yung puso ko. Pero nung unang beses na nanood ako, teary-eyed lang. So, yung sinabi nila na nakakaiyak, hindi naman masyado. So, naiiyak lang ako kasi may part doon na parang natatouch niya or naalala mo yung mga nangyari nung last year. Siyempre, alam naman natin yon as an 18 ko ano yung mga naganap last year sa kanila. Especially after nung anniversary concert, nung fan meet, nung October. So, 5th anniversary nila. After ang sumunod doon ay yung anniversary naman ng 18 na nagtataka tayo, wala man lang pabati si SB19 sa tapos nagkaroon pa nga ng hashtag noon na who is SB19 without us knowing na nagsisimula na pala yung problema nila that time about sa name nila. So, simula lang siya as a joke, pero may nangyayari na palang totoo na hindi natin alam. So,
yung events following that talagang malungkot kasi makikita natin na inalis nila yung SB19 sa mga social media names nila, even sa mga commitments nila, yung mga concerts na inatenan nila talagang ina-address lang sila as Pablo, Josh, Stel, Ken, and Justin. So, sobrang malungkot. And alam naman natin that time, hindi talaga sila nag-release ng any statement na linawin yon. Nagkaroon ng mga cancellation. So, may mga nababasa ako sa X na nagagalit kasi sobrang late mag-cancel. So, nung napanood ko tong film na to, madami yung mga tanong na nasagot. Okay, so kaya pala hindi sila nagsasalita kasi they will explain everything here. So, hindi naman siya literally in-explain pero nilatag nila yung kwento kung ano yung nangyari during those time. And yun, nasagot lahat ng bakit sa akin na kaya pala nung One Zone na fan meet, wala talagang logo ng SB19 ang nakalagay doon malaking One Zone na logo. Tapos doon sa, ano nga ba yun, yung exhibit, wala ka ring makikita doon. Tapos meron pa doon na parang kung papalitan yung name kung papalitan yung logo ng SB19, so ano siya. Tapos, mag-suggest ng name, 'di ba? So, kumbaga, may balak ba silang palitan? So, in preparation for that. So, hindi ko alam kung by that time ba talaga, ano na nila, naihabol ba nila yun. Kasi base dun sa movie, sabi ni Stel, 2 days before yung concert nila, doon nila nalaman yung medyo masamang balita na yon. So, siguro talagang quick revision yung ginawa nila para umabot doon sa exhibit. So, yun. Nagtataka talaga ako may balak ba silang palitan kasi okay na yung SB19 eh. Ang laki na nang nagawa nung pangalan na yun, so bakit papalitan? Para sa akin hindi siya okay. Pero yun, tapos yung sa mga nakikita kong clips dun sa concert, nanood din ako that time pero hindi ko naman napansin yung part na umexit si Stel kasi syempre maliit yung view. Yung meron doon na nakita na umiiyak si Stel, pagka-exit niya, umiiyak siya. Na akala ko noong una tears of joy siya, pero knowing Stel, very sensitive siya. So, may pinanggagalingan pala yung iyak niya na yon. And then, yung isa pa, yung mga salita kasi doon ni Pablo na parang about sa pagsasaya, yung sa magkakasama, walang bitawan. Sabi ko, bakit kaya ganito yung mga ano ni Pablo? Tsaka mahalata mo sa salita niya na parang siyang emotional, may hino-hold back, parang ganun. So, doon ko na-realize, okay. So, dito pala, nung panahon pa lang na to, nangyayari na to. So, nung panahon na hindi tayo nabati, just sa anniversary ng 18. Wag na natin ulitin yun next year ha. O this year, wag na natin ulitin yun. Kasi going back, dun sa pagtatag review, so actually nilista ko yung mga notes ko dito eh. So, una, nakakatuwa yung kung paano nabuo yung steps ng Gento. As in, Gento, Tinuro, tapos Bingo, yung ganon, yung nagsishake, at saka yung Bento. So, ang galing kasi creative na galing lang pala siya, ang inspiration lang pala niya mismo dun sa mga sa lyrics nung kanta na nung nabuo siya, ang ganda nung naging dating. So, nakakatawa yung kung paano binuo yung steps ng Gento. And then, ang pinaka na-appreciate ko talaga dito sa pagtatag documentary film is nag-focus talaga sila dun sa mga tao, sa mga people behind them, sa mga taong sumusuporta sa kanila na tayo puro SB19 yung nakikita natin sa lahat. 'Di ba? Pero hindi natin nakikita kung sino yung mga taong although kilala natin, 'di ba? Pero hindi natin alam yung extent ng mga tao na tumutulong talaga sa kanila. So yung si Ate Lea, yung creative director nila, lalo na yung scouts, sobrang na-touch ako doon sa part na sinabi ni Justin na kulang yung lakas nila kapag wala yung scouts kasi sa kanila din sila kumukuha ng energy, which is totoo. Pag 5 lang sila kasi parang kulang eh. Although kumpleto yung SB19 pero pag nagpe-perform sila na silang 5 lang, parang ang kulang talaga. Kulang ng lakas, kulang ng power. So pag nandoon talaga yung scouts, alam mo talaga na naghihiraman sila ng energy sa isa't isa. Talagang nakaka-hype din talaga siya. Hindi man ako dancer pero alam ko yung feeling na iba talaga kapag meron kang kasama sa stage na alam mong pareho kayo ng pinagdadaanan ng kaba, ng energy, 'di ba? So 'yun, sobrang na-appreciate ko yung mga tao. At saka yung part na hindi nila maisama, sobrang napaka-emotional no. Naiyak din ako sa part na yun kasi sabi nga ni Ken, sana daw mayaman yung kumpanya nila para kaya nilang maisama yung scout dun sa US tour. Halata mo talaga, dito talaga, alam mo talaga na nasa pa lang sila, sa stage na nag-uumpisa pa lang talaga yung company nila at marami pa silang hindi kaya, 'di ba? On a financial level. So hopefully, pag nagkaroon sila ng US tour ulit, world tour ulit next year or sa mga susunod na year, sana talaga maisama nila yung scout this time kasi for sure
marami na silang pera noon. Okay, so ano may mga na-appreciate ko. So, yung people behind them, tsaka yun, nakita ko dito yung pagka-perfectionist ni Pablo, na talagang sinasabi niya, something is off daw doon sa areglo ng kanta. So, talagang, hindi man niya ma-pinpoint kung ano yon, pero may hinahanap siya na gusto niyang matagpuan doon while listening doon sa demo. So, natutuwa ako dito. Alam naman natin na perfectionist si Pablo, pero alam mo talaga dito na yung inputs niya napakahalaga. Tapos, yung technicality din ni Josh. So, yung nandoon siya dun sa technical booth na talagang inaano din niya kung paano yung dating nung tunog nila from the stage, 'di ba? So, na-appreciate ko rin dito yung pagka-technical din ni Josh. And then, yung isa din sa talagang nag-stick sa akin, yung si Pau, si Pau, alam natin na Chona mode talaga siya. Pero ako, hindi ko kasi naiisip to eh. Pero nagkaka-anxiety attack din pala talaga siya. Or baka may ganun talaga siya na hindi lang natin nakikita. Or kaya siya Chona mode. Minsan kasi ganun siya. So, sobrang na-appreciate ko yung pinipilit niya mag-perform kahit na ina-atake na siya on stage. Sobrang, kung pwede ka lang, Pao, halika na baba ka na, yakapin ka na namin. Parang ayan, naiiyak na naman ako kasi parang nakakaawa si Lam na ang konti lang nila doon, tapos hindi nila alam kung sapat ba yung performance nila para, alam mo yun, mag-enjoy yung mga tao. So, tapos may isang indication doon na hindi lang yun isang beses nangyari kay Pablo kasi sabi doon ni Coach Jay na ito na naman Pao, hindi mangyayari yan, parang ganon. So, parang nangyari na base doon sa company interaction nila, may nangyari na ganun before kay Pablo at kinakabahan siya. So, kino-comfort niya si Pablo. May isang part din doon na kino-comfort ni Justin si Pablo na tinatanong niya, anong gagawin mo kapag ganito? So, sinasabihan siya ni Justin kung ano yung gagawin. So, alam mo talaga na kahit pinuno siya, meron din siyang weak spots. And tao lang din talaga siya na, alam mo yun, inaabutan din ng kaba, inaabutan din ng anxiety. So, sobrang mas mamahalin mo talaga sila dito. Mas lalo ko minahal si Pablo dito. Yung vulnerability niya as a person, diba? Ano ba yan? Yung part talaga ako na yun naiiyak. Actually, na-record ko yung part na yun, yung habang kinakanta niya yung Kumunoy, kasi doon mo talaga makikita yung yung tinatry niya na maging mabuti. Kahit nahirap siya doon sa stage, tinatry niya maging mabuti yung performance niya. Mas lalong naging emotional talaga tuloy yung dating nung Kumunoy, nung kinakanta niya, tapos bigla siyang nag-exit, 'di ba? Parang naiiwang sa ere yung mga tao, pero as an 18 na maunawain, maintindihan nyo. Hindi nyo yun itatrato na parang ang pangit naman nung naging attitude niya. So yun, hands up sa'yo, Pablo. Tapos, yun nga, na tao rin sila, na kinakabahan din sila sa kada performance nila, lalo na yung ina-explore nila yung mga lugar na hindi pa sila nakapag-perform, at ang target nga nila is mahatak nila yung mga casuals na magdadala rin ng mga kakilala nila at family. Tapos yung sister lagi nagtatanong, meron bang balcony? Kasi gusto niyang malaman kung gaano karami yung tao na pagpe-performan nila. Tapos natutuwa sila pag nakikita nila na puno naman. So sabi nila may isang lugar doon na medyo nag-struggle sila sa ticket sales. Pero syempre normal yun eh. In-explore nga nila yung bago eh. So normal yun na yung reception ng tao hindi pa ganun kalakas. So ganun talaga. So, pero nakakatawa naman na, alam mo yon na as kahit na perfect na sila pag pinapanood natin sila, napaka-explosive nila, perfect sila, pero kinakabahan pa rin sila, lalo na 5 lang sila magpe-perform sa stage, wala yung lakas nila, yung scouts or yung win na ngayon. Tapos, yun, yung may mga times nakikita ko sa clips before na napipiyok si Ja. So, kaya pala ganun kasi may sakit na pala siya during that time. So, halata kasi may mga performance talaga siya na napipiyok. So, kudos din sa'yo, Ja, kasi kahit na ganyan yung nararamdaman mo, pinipilit mo pa rin na mag-perform with all your best, 'di ba? So, hands up din sa'yo, Ja. Tapos, yun. So, malinaw din dito sa pagtatag documentary na kung ano talaga yung goal nila at nag-iisa lang talaga siya since sa unang press con interview sa kanila. Talagang hindi sila bumibitaw dun sa goal nila. At lahat ng ginagawa nila, lahat ng projects, lahat yon nakatuon dun sa goal na yon. Sobrang matutuwa ako sa kanila dahil napaka-focus nila, goal-oriented talaga sila at talagang lahat ng ginagawa nila pinagpaplanuhan, pinag-iisipan ng mabuti. So, nakakatuwa.
Tapos, yun, yung isa pa, about din naman sa Without Scouts, performing Without Scouts. Natutuwa ako na sinabi talaga doon ni Ja na, ewan ko kung si Ja ba yun o si Josh, na parang wala silang soul kapag nagpe-perform sila ng, hindi, si Josh. Sabi pala niya na kailangan lagi silang excited sa kada performance kahit anong pagod. Kasi pag hindi sila excited, parang wala yung gigil, parang wala yung soul nila sa performance nila. Which is tama naman. Kahit ganito, kahit maraming hindi conducive for them para mag-perform, kailangan nilang kalabanin yon kasi yung mga tao nagbayad to perform na makita sila. So, syempre, kailangan talaga nilang ibigay yung best of their abilities, best of their talents, kasi yun yung pinuntahan ng tao. So, kudos din sa kanilang lahat kasi for always giving their best in spite of all the things na nararanasan nila physically, emotionally. So, yun. So, maging ano tayo sa mga artist, maging mabait tayo sa mga artist. Kung may mga times na nakakasalubong natin sila, hindi tayo nangingiti, pag-anahan natin sila. So, bigyan natin sila ng pasensya kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. 'Di ba? Tapos, yung isa rin sa goal nila na gusto nila laging mahigitan yung previous performance nila, which is very clear din naman na isa talaga sa mga goals nila, and I'm sure kasama yun sa mission nila para makilala talaga sila internationally, makonquer nila yung international market. Ayun. Tapos, sobrang, napaka symbolic din nung nangyari, nung nawalan sila ng pangalan, tapos yung may isa silang performance, saan nga ba yon, sa Fusion, ano nga bang concert yon sa Fusion, na karoon ng technicalities, napatayan sila ng music, so tuloy-tuloy pa rin silang kumakanta. Napaka-symbolic niya kasi yun yung time na tinanggalan sila ng pangalan nila, bawal silang gamitin yung SB19 sa group name, tapos habang nagpa-perform sila, tinanggalan mo pa sila ng music, parang lahat na lang tinanggal nyo sa kanila. So, kaya maintindihan mo yung frustrations nila kasi all of those things are adding up. Nakakadagdag naman talaga sa stress yon. So, tapos yung Crimson, yung sinasabi nga ni Stal nung bandang una, what if Crimson yung una nilang ni-release, yung flag bearer nung EP nila, ano kaya yung naging kwento? Pero buti na lang, it's meant to happen na talagang Gento yung una nilang ni-release kasi hindi siya English na meant for international market. I mean, tama, pero siya yung pumatok. Pero tingin ko kung Crimson din, kung nabigyan din nila ng focus yung Crimson, ako kasi favorite ko talaga sa pagtatag yung Crimson eh. Nakaka-hype siya eh. So, pag nanonood ako ng concert nila, hindi pwedeng hindi nila kantahin yun kasi mapapasayaw-sayaw ka rin talaga kahit hindi mo naman kabisado yung step. Ang galing niyang mag-hype. Maganda siyang ending ng concert. Gusto ko siya yung favorite ko. Na, ewan ko, siguro kung ito rin yung unang ni-release nila, pwedeng iba rin yung nangyari. Pwedeng baka much better pa sa Gento. Pero, what happened is meant to happen, diba? So, yun na yung naging fate nila doon sa pagtatag. So, yung pagtatag, to be honest, I expected more. Nag-expect talaga ako na babaha ng luha. Pero hindi naman. I expected more. Pero, hindi ako na-disappoint. Okay? Kasi nga, nasagot lahat ng mga bakit na tanong sa akin eh. So, that explains everything. At saka, naintindihan ko, alam mo yun, yung value ng mga tao sa paligid nila na tumutulong sa kanila. So, mas na-appreciate natin sila. Tapos, yung hirap na mag-tour ka na kayo-kayo lang. Sila rin yung naghahakot ng mga gamit nila, 'di ba? Parang wala silang masyadong mga kasama. So, napakahirap nun na ikaw na yung performer, ikaw pa yung PA ng sarili mo, 'di ba? So, binigyan nila tayo ng ibang view doon sa mundo nila, 'di ba? Which is hindi sila naging madamot na i-share sa atin 'yon. And kung bago kang 18, kung casual ka, hindi mo talaga siguro ma-appreciate ito kasi nga hindi mo pa alam yung kwento nila. So, kung naghahanap sila ng kwento ng SB19 kung paano siya nagsimula, hindi ito 'yon. Hindi ito yung film na dapat mong panoorin kasi naka-focus lang to doon sa pagtatag, okay? So, kung gusto niyo ng mga kung paano yung mga pinagdaanan nila, napakarami sa YouTube, si
Sino 'to? Si Casual Chuck, 'yon, sorry. So, si Casual Chuck, so marami na siyang naipalabas na nai-post na videos about SB19. Kung ikaw ay casual, gusto mong makilala ang SB19 from the time na nagsimula sila, hindi ito yung film na dapat mong panoorin kasi ano lang 'to, naka-focus lang 'to sa pagtatag. So, I suggest panoorin mo yung mga videos ni Casual Chuck. So, siya talaga naka-focus talaga siya sa mga topics about SB19. Napakarami din sa YouTube, marami kayong makikita about do'n. And even din sa mga ano nila, sa mismong YouTube channel ng SB19, marami kayong makikita. So, basta if you are looking for a story on how they started, hindi ito yon, okay? So, kaya yung sinasabi ko kanina, iba talaga yung magiging expectations, depende kung anong klaseng audience ka eh. So, kung ina-expect mo na ganito, tsaka kung anong klaseng audience ka ngayon, kung ikaw ba ay casual, ikaw ba ay 18 na. So, magiging iba yung paningin mo dun sa film. But overall, for me, it's a good venture kasi once entertainment sila, for sure kasama rin to talaga sa mga ipa-project nila. So, this is just the first time na nagkaroon sila ng ganitong project na talagang onesie na yung nag-produce. So, ano siya, give it to them first time. So maraming kailangan baguhin. Hindi naman ako technical in terms of movies. Again, ang sabi ko nga, nag-expect ako ng mataas. I expected much, pero hindi naman ako disappointed. Okay, pinanood ko siya 2 beses. Sa pangalawang beses, mas umiyak ako kasi napanood ko na kasi yung the rest, so nag-focus na lang ako dun sa emotion. Para akong tanga nga eh. Mayroon kasi siyang English sub. Dahil nasanay tayo sa nanonood ng Korean na may English sub ng ano, binabasa ko yung Korean kahit na naintindihan ko naman. Ay, binabasa ko yung English sub kahit na naintindihan ko naman sila. So, nakakatanga lang. So, anyway, ayun, so good job pa rin, SB19, Onesie. Thank you for sharing your story with us dito sa pagbuo ninyo ng pagtatag. And we are looking forward for more documentaries like this. And I hope i-take ninyo yung mga nagbigay ng reviews about you, kung ano yung mga kailangang improve and stuff. So, we're not in the position to share those things kasi hindi naman ako technical in terms of movies. I'm just sharing my review based on me as an 18, as a viewer na nagbayad for it. So, yun lang naman sa akin. But definitely walang nabago the way that I admire these people. Mas lalo ko kayong minahal bilang tao, hindi lang sa performer, tsaka yung mga pinagdaanan ninyo na sobrang nakakalalik din naman kami mga normal people sa pinagdadaanan ninyo. Wala tayong pinagkaiba. Pero, thank you for existing, SB19. Sana patuloy pa kayong lumakas at saka nandito lang kami mga 18 na talagang magsusuporta sa inyo kahit hits or misses man yan. It's okay. That's part of life. That's part of learning. Nag-explore kayo as a company. Exploring as a new company, 'di ba? So talagang normal yan na may mga mapupunan na room for improvements, and I hope you take it lightly, 'di ba? Pero isama nyo talaga siya sa mga pwede nyong i-improve in the future. At para mas maging malakas pa kayo, feedback is a gift. So, yun. But for me, thank you. I appreciate it. Na-enjoy ko siya. So, yun lang muna sa akin. Salamat, SB19. And thank you for listening to me kahit na wala akong karapatang mag-review. So, thank you. Thank you for listening to me, guys. Bye-bye.